So sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ngayon, level up. Do not be content of just being blessed. Always be a channel of God's blessing. Kaya habang tayo nakikinig, nanonood at nag-aaral, huwag kang papayag na hindi ka maging daan ng pagpapala ng Diyos. So please like, follow, and share. Sa ating mga kapamilya, kamag-anak, mahal sa buhay, mga katrabaho, mga kamag-aral, lalo tigit ang mga kababayan po natin sa ibang bansa na dumadaan ng matinding kalungkutan at kahirapan, sharing is caring. Hindi ka man nangangarap, hindi ka man lingkod ng Diyos. So balik kung ibabahagi po natin ngayon ang salita ng Diyos na ating pinakikinggan ngayon, ikaw ay magiging daan ng pagpapala. Simulan po natin ang ating pag-aaral. The first principle to unlock the accelerated multiplication of God's blessing, number 1, prioritize total surrender. Ang sabi ng Genesis 22 verse 12, do not lay your hand on the boy. Now I know that you fear God because you have not withheld me, your son, your only son. Remember this. Accelerated multiplication begins with surrendering our life and what we values most to God. Nagpapasimula yung tinatawag nating accelerated multiplication of God's blessing, magsisimula yung rumaragasang sumasaganang pag-apaw, pagbuhos, pagbaka ng kanyang pagpapala sa pamamagitan ng pagsuko ng ating buhay sa Kanya. At ng lakat ng bagay na mahalaga sa atin, tulad ni Abraham. Nang siya'y pagpalain ng Panginoon, ang una niyang ginawa ay isinuko niya ang kanyang buhay. At ang pangalawa niyang ginawa ay isinuko niya ang kanyang anak na si Isaac na kanyang pinakamamahal. So if we want to unlock the accelerated multiplication of God's blessing, the outpouring of God extraordinary favor, prioritize total surrender. Kaya kapatid, kaibigan, ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, isinuko mo na ba sa Diyos ang iyong buhay? At isinuko mo na rin ba sa Diyos ang lakat ng makakalaga sa iyong buhay? Surrendering to God allows God to control and take control of our lives and letting God's plan to be done in our life this year 2025. Kaya kapag isinuko mo ang buhay mo sa Diyos at ang lakat ng meron ka sa Diyos, ang Lord ang kumukontrol. Siya ang nagiging in charge. Siya yung nagmamanage at siya yung mamamahala ng lakat ng pwedeng mangyari sa atin. Tandaan natin ito, mga kapatid. Kung tayo po ang magkukontrol ng buhay natin ngayong 2025, kung tayo ang magmamanage ng buhay natin ngayong 2025, malaking possibility, papalpak tayo. Malaking possibility, magkakamali tayo. Malaking possibility, mapapahamak tayo. Dahil hindi tayo perfecto. So if we want to unlock the accelerated multiplication of God's extraordinary favor for the year 2025, prioritize total surrender. God is too wise to make mistake. And God is too good to do evil. Kaya tandaan mo, kapatid, ang taong 2025 ay taon ng rumaragasang sumasaganang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Subalit, para yan ay maranasan mo sa iyong buhay, isuko mo muna buhay mo sa Diyos. Kaya nga sabi ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Leave it in God's hand. Ibigay mo sa Diyos. Sabi ng isang mangangaral, those who surrender everything on God's hand will soon see God's hand
in everything. Amen? Kapag naranasan daw po natin, ibigay natin sa kamay ng Diyos ang buhay natin at lahat-lahat ng nasa atin, makikita natin eventually ang kamay ng Diyos gumagalaw sa buhay natin at gumagalaw sa lakat ng nasa mahal nating nakapaligid sa ating buhay. Tama? O may tama?